vlog tayo. Hey guys, dati vlog tayo. Kamusta? Dito tayo sa labas na naman DIY mekaniko dito sa 2013 Nissan Sentra. So napansin ko maingay siya pag nagte-turn ako ng pa-left, pakaliwa. Pag sasagad talaga pakaliwa. And then sabi ko baka yung alignment lang or what, in-adjust ko yung alignment. Hindi pa rin nawawala. And then bigla na lang lumala, you know, it's gonna get worse. Hindi naman yan naayos on its own eh. Lalong lumala, lalong umingay. So na-alarm na ako, sabi ko parang may magigiba na sa ilalim. And ang test dyan, di ba, isi-shake nyo yung gulong, no, 9 o'clock tsaka 3 o'clock. Pagka may play siya left and right at gumagalaw, tie rod yan. So umorder na ako ng tie rod. In-install ko na yan kahapon, madalian kasi magtatrabaho pa ako eh. Tapos yung inner tie rod naman okay pa kasi matigas pa siya eh. Dati pinalitan ko na to eh. Yung inner tie rod pagka sira yan, bigla na lang lulundo yan. So ayos pa yan. So kinabit ko. Pag drive ko kahapon, sabi ko ba't ganun pa rin? Wala na yung ingay. Wala na yung ingay. Nilagyan ko pa yun ng grease, no? And everything. Wala na yung ingay. Pero pag nagpipreno ako, nanginginig pa rin. And then yun nga, inangat ko ulit yung sakyan. It turned out hindi ko nahigpitan left and right kasi naawa ko, sabi ko baka ma-squeeze masyado yung yung rubber, masira. Yung pala meron siyang limit na mari-reach, tapos hihigpitan mo na. So ngayon wala na siyang play, solid na. Kanina may play pa eh. So pakita ko na lang din yung yung tie rod na pinalitan ko, no. So ito yung sa driver's side. Wasak na. So maririnig niya parang bakal, metal to metal na grinding noise na talaga eh. Tapos sa kanan naman, sa passenger, hindi pa ganun ka sira, pero sira na yung yung rubber niya, no. So might as well pag magpapalit kayo, mas maganda magpalit kayo pares na, no. Dagdag ko lang itong stabilizer link na to. Hindi ako nagpalit ng pares. Sabi ko okay pa yung kanan, yung driver side, hindi ko pinalitan. It turned out yung nabili ko palang stabilizer bar na ganito na link, mas mahaba yung isa, kaya siguro mas madaling masira yung sa driver side. So palaging pair, okay. Kaya napudpod yung gulong ko, yung inner tire napudpod kasi uneven yung size ng stabilizer bar na yan. So yun lang guys, no. Pagka nanginginig yung kotse nyo, pag pipreno kayo, andar kayo, bilang red light, nanginginig, most probably etong tie rod, ganito na itsura niyan, or yung wheel bearing dito. So thank God, sabi ko, oy, mukhang matatagalan pagka kailangan kong magtrabaho, mukhang ayos pa yung wheel bearing. Hindi ko lang pala nahigpitan yung yung bagong in-install na tie rod kasi kanina may play pa yan eh. Hindi ko pa pala nasagad yung higpit. Kala ko kasi mapipipi yung rubber, hindi naman pala. Okay, so yun lang, quick tip. Pagka nag-drive kayo, magi-stop dahil red light, nanginginig dahil tumapak ka ng preno, tie rod or wheel bearing or ball joint sa baba, pero unahin nyo yung tie rod. Malamang sa malamang. Ito na itsura niyan. Yan guys, quick video lang. See you next time. Bye. I'm here at the tire shop. Time to replace the donut. This one, the other one is here. Video of the car, okay? For my vlog. Okay, so this, yeah, that's my problem yesterday. The donut. Nakahanap ako ng Amigo Tire. Yeah, my go-to tire center now. My tire shop.
Okay, yung mga dati ko pinupuntahan na tire shop hindi na nagbebenta ng used tires no? At kung may binebenta man sila mahal, konti lang diferensya. So eto $50 installed na. Yung iba, yung kabila una kong pinuntahan, sinisingil pa ako ng additional 15. So konti lang diferensya talaga. One. So this is what happened to me yesterday. Yep. Yeah. I got it. So that other side is a ticking time bomb. Anytime it's gonna be like this. I ripped it. So I think it's because of the bad stabilizer bar and bad lower ball joints. Kung hindi ako nakapag vlog yesterday nung nasiraan ako, pero buti na lang may spare tire. So alam niyo sa mga bagong cars ngayon, they get rid of the spare tire, no? Kasi sabi hindi rin nagagamit. Okay lang na hindi mo magamit yan pag kailangan mo kasi katulad nun, napudpud talaga siya, napunit. So hindi mo siya pwedeng i-plug. Ayan. It's fast. Last one. Nandito ako sa Amerika, guys. Amigo Tire. Better. So 205 60 16, 205 55 16. I like it. More rubber on the road. Ayan siya, oh. Mas pero mas makas 205 60. Yan talaga gusto ko mag-upgrade 205 60. Mas mataas siya sa likod. Okay lang, sabi niya good for 3 to 4 months pa daw yung harap ko Yeah, pwede. Next time ko-convert ko na rin yan 20560. And bago ako pumunta dito, nag-withdraw ako sa bangko ng cash. Kasi alam niyo yan, usapang cash, pag cash walang tax. Mas patipid. Dahil na I took care of the tire issue, gawa muna tayong pera, tapos alas 3 pick upin natin yung yung cello. Ito ko yung Ace Hardware na to. Bihira na yung mga ganitong klaseng old school. Ito may leather, old school na Ace Hardware, parang old town. Good kind of Ace Hardware anymore. Very traditional. So this let's have that
Real 3 model. You don't need that. Now, I really need to make money. Time to work. Dito na ako. Ang layo. 19 miles. Labas ng city. Country style living. Ang takot ko sa mga ito, yung alay-alay ng binyaya mo tapos palpak pala yung item or may sira na hindi dinisclose. Ay nako, sana maayos yung item. I'm gonna make sure there's no damage to the Cello XL. We can take it out. You just have to be careful because of this. This is the Cello. Let's put it in the car. Guys, continuing my grind for the day. This is my third order this afternoon. To give you an update, it's about 9:25 p.m. 9:30 and still working. I'm gonna work till 10.